reconciled us to himself through Jesus Christ and has given us the ministry of reconciliation. That is, that God was in Christ, reconciling the world to himself, not imputing their trespasses to them, and has committed to us the word of reconciliation. Now then, we are ambassadors for Christ, as though God were pleading through us. We implore you in Christ's behalf, be reconciled to God. For he made him who knew no sin to be sin for us, that we might become the righteousness of God in him. Father, we commit to you our meditation. We commit every part of this worship, Lord, that the purpose of worship will really be served, that our hearts connect with your hearts. All glory and honor belong to you, Lord, in Jesus' name. Amen. Ang Dios magapanalangin sa itong mga kasing-kasing ug mga una-huna. Maayong buntag kanatong tanan. Ang purpose of worship is to glorify God. And I know nga nalipay gyud ang Ginoo sa itong mga kasing-kasing karon. Nalipay ta nga nimo tang kabahin ini nga worship service. And we have our prayer time. We just had our prayer time ug nga I know nga nagsagol ang atong ginapangbati kung magtan-aw ta sa atong politics karon. Magunahuna ta sa atong dagan sa atong gobyerno. Tingali ang uban sa ato maluya, mahadlok, mawad-an og paglaom. But we thank the Lord that we have him and we are in him. Kay naara gyud sa Ginoo ang atong paglaom. Usahay sa atong kinabuhi, kung maayo ang dagan sa atong kinabuhi, magunahuna ta nga okay gyud kayo ang kinabuhi. And we thank the Lord. Pero pagpaabot sa mga crisis sa kinabuhi, mangutanan na po taog sa akong giingon last Sunday, where is the good Lord? No? Ngano man nga imo kining gitugot. Now, naay disadvantage usahay kung maayo kanunay ang atong kahimtang sa atong perspective, tungod kay pwede tang magunahon na nga maayo manggod akong diskarte sa kinabuhi. Maayo manggod among mga leaders. Maayo manggod ang among finances. Maayo manggod ang among mga facilities. And sometimes we could be proud sa unsay atong na-contribute para sa kayuhan sa uban. But also there are times that God wants us to admit that we are nothing without him. This time, kung nag-uol manggaling ta, this is a call for us to trust in the Lord. This is a call for us to pray. And I would like to call sa emphasis share sa emphasis ni Pastor Genesis Maraat. Ngayon siya, we have to will to pray. No? We have to will to pray. Kabisan ng prayer, though moingon ta usa na sa mga Christian habits nato, but sometimes dili gyud tayong anak ka prayerful. Agree ba pod mo anak? Nga napoy mga times nga wala lang gyud ang prayer. Kung moingon ta God will provide, pero una-una ta natay silingan o natay igsuon nga kahulaman panahon sa pagkinahanglan. But there are times nga wa na gyud tay kahulaman, no? Yang Ginoo na lang gyud. Tay moingon na dayon ta, Lord, ikaw na lang gyud, kay wa namang gyud lain. Maayo gani kay di pud ta tubagon sa Ginoo. So kung naapay lain, di pa gyud ka moduol nako. Ikaw na lang gyud, Lord, kay wa gyud mi mahimo sa mong kaugalingon. So pwede pud ta niyang tubagon kung naa pa kay mahimo, di pa gyud ka moduol nako. So this morning, I'm sharing from 2 Corinthians chapter 5, verse 18 to 21, sa pag-open sa lahi na po nga monthly emphasis nato, and this month is all about evangelism. If you have noticed, nag-revolve around yun sa purpose sa Ginoo, nganong na-church nga exist, nganong naakos kalibutan, kaning 5 purposes mo na ang answer. Kay mo ni ang design sa Ginoo, nganong iya kang gibuhat. Nganong na Davao City Grace Gospel Church? Nganong na Things to Come Mission Incorporated? Because God wants worship, fellowship, discipleship, evangelism. Sa pa isa, nalimtan. Ministry. Uy, amuan ang team di ay. Worship, fellowship, discipleship, ministry, and evangelism. And so diha po nag-revolve ang atong mga programs. Natay team sa worship, natay team sa fellowship, natay team sa discipleship, ministry, and evangelism.
That's why natay gitawag og ministry fair or job fair nga basig interesado ka asa ka nga team mo belong. Gusto ka mo appeal sa nag-exist na nga ministry, natay mga papel din ha para sa inyong application para makaistorya ta. Unsaon na to pag-involved. So we're giving, because every person nagyoy gift para sa Ginoo na kay mahimo, na kay ma-contribute. So kung asa man na imong kasing-kasing gitawag ka sa Ginoo, then mag-istorya ta because I know nga nagyo kay bahin sa Davao City Grace Gospel Church. Amen? Are you happy about that? Pero so far, pila pa yung nag-submit? Gamay pa, no? So nagtanaw ko, maabot tag 200 din kung 5, perting gamaya, ragyod na ang madugang sa 5. No? But I'm encouraging you to get involved in the ministry. I know, sa akong gi-mention last Sunday, you can do better than what you are doing today. Naapagid tayo makontribute. Naapagid tayo madugang sa atong paagis pagpangalagan, and we don't stop improving nga mahimong mas efficient pagyud ang atong paagis sa pagpangalagad. And so, sa pag-abot sa sitwasyon, mga igsoon, if we talk about evangelism, this is talking about sharing the gospel, that Christ died for our sins, that He was buried, and He rose again. O katong mga nakahuman sa class 101, I hope di nato malimtan ang kanunay natong gina-recite nga 1 Corinthians chapter 15, verses 3 to 4. Basig, for I delivered unto you na lang atong nahinumduman, but I hope nga ato ginang ma-internalize nga dunay Kristo nga namatay, gilubong ang nabanhaw alang kanato. Ug mo nay kanunay natong ginakanta. It doesn't make sense kung wa ta kasabot sa mensahe sa gospel bisag unsaon natong kantag at the cross, at the cross. Ganahan ba pug ko magsuot-suot untag kulintas nga cross? Pero naman gud po moingon nga dili man gud na mao nga cross, no? Then usayo ang imong kulintas na i-cross dahil napay Kristo nga gabitay, maingon po sila nga wala na si Kristo diha, nabanhaw na. Maayo po ng mga emphasis, no? Pero dili po kumanaway na karon og napoy mga cross din ha. Kay mag-remind man na sa ato nga dunay Kristo nga namatay, gilubong, nabanhaw para sa itong mga sala. Tama? Dili lang ta magsinawayay. Noon ako ra man po siguro inanaway. But sometimes wala ta naanad og kanang sign of the cross, di ba? Pero magsakay gani ko sa mga sakyanan or sa bus, dahil na ay mag-sign of the cross. Kainomdom kung kinahanglan di ko magampo. No? I just would like to share a story to begin. Sa imong good, malimot ta ba sa komportable sa atong kinabuhi? Malimot na ta sa importance sa prayer, importance sa Ginoo sa atong kinabuhi. We always mention God, pero nahimo na lang cliche, praise the Lord, I trust in the Lord, God will provide. Pero wala gyud siya kaayo nato ma-experience sa atong kinabuhi. Dili tayo ana ka-intimate. Sa estudyante pa ko sa Bible School, nagabiyahe ko. Kidapawan to Usamis, magsakay ko og bus. Nakoy nakatapa didto nga kung tan-aw ko sa iya murag na judge na nako siya ing kubugoy gini bataa ba, no? Pero pagtapad namo kay sa sinuutan ug layo ra gyud siya sa ako kay nakaslacks gud ko. Bible student gud ko, no? Pero mao lagi nga pagtapad namo, pag-abot namo sa ka-terminal, nagpalit siya og itlog. No? Wala na po siya istorya, pero nikalit lang siya share sa ako ba, imuha ni Brad, oh. Yun, kahuna-una na dayon ko nga, mas maayo pa ni siya, kahuna-una pag-share sa ako, niya ako gikag Bible School. Ayaw ka ka-share niya. No? Yung katubitang kanang naigisi diri niya, ato man ang i-judge dayon og bugoy, basta naigisi diri. No? Ano ba? Dayon, paghatag niya sa ako, gapaabot pa siya sa iyang sukli. Gusto na kong i-detalye niya, kay para napod mo'y ma-relate sa inyong kinabuhi. Samtang gapaabot siya sa iyang sukli, ako gapanit na sa itlog. Kaon dayon ko. Samtang gaana ko may igsoon sa itlog. Ningon mo siya, Lord, salamat kining itlog, Lord. Imong gihatap. Murag maluwa na ko ang itlog mga igsoon kay wa pa kuning hatag, wa pa gyud nagampo. Nya nag-ingon sa ako, ay pud himo agluoy imong kaugalingon pastor sa imong mga istorya, pero mo man gud ni tinuod, no? Ano ba sa imong ilong nga, I love the Lord, pero wala gyud sa atong kinabuhi. Na nakanindot pag yun later, tagaan pag yun niya copy sa iyang kanta nga iya kunong gi-compose. Tingin siya, Brad, imuhan na ni. Kung sa man ni, kanta na, kung gi-compose, nindot kayo nga kanta. Kuko kabalo sa tunog. Siya, hibalaan rin mo na. Mao to'y dili maayo, ako lang gibawi para patas mi. Nasa'y maayo, napog ko'y maayo. Well, karong panahon na bisag asa ka mo adto, magsigin lang kayo kadungog nga, receive the Lord Jesus Christ as your personal Savior. Murag na ordinary na lang yung kayo, but I believe, importante kayo nga message, di ba?
Ang mga theologians maglalis nga, anong nai-receive, anong dawaton si Kristo, personal Savior, wala man na sa Bible. But we are preaching that because importante ang personal relationship with the Lord. Amen? Unang naay evangelism, kay gusto sa Ginoo ang mga tao makonect ngadto kaniya. But my point is that sa sige nato kadungog nga God loves you, for God so loved the world, ang mga tao magsige nagkadungog, then magsige na sila guna-una by implication, ang Ginoo di mabuhi og wata. Sige gyud pangumpanya nga moduol ta niya. That's why ang emphasis karon magsige na ingon, the Lord needs me. God needs me nga kung wala ko mura pug wala siya. But the reality is that God does not need you. God without man is still God. Mutuo kag sa dili nga naay Dios, He is God. Mudawat ka kan Jesus Christ as personal Savior or dili, God is still God. Wala na nakausab sa iyang pagka-absolute, wala nakausab sa iyang characters, wala nakausab sa iyang attribute ang iyang pagkasidya. God does not need you. But He wants you. God does not need you, but you need God. You need God. Manang dili og dili mo undang ang Ginoo sa pagpangumpanya nga ang mga tao mo duol niya because people need the Lord. Ikaw nagkinahanglan sa Ginoo, imong pamilya nagkinahanglan sa Ginoo, imong silingan nagkinahanglan sa Ginoo, ang imong office mates, kakauban sa trabaho, they need the Lord. That's why there is evangelism. Muna yung emphasis nato karong buntaga, God wants you. Gihimo na akong simple ang statement because God wants you. So murag Paris man kayo sa to ang cover din, you know. God really wants you. He chose you. Many people approach evangelism with one of two wrong ideas. Usa, ang uban moingon, God needs me. As if God's work depends on my ability, eloquence, or influence. Nga nagunaon na sila, og dili kumulihok, dili gyud mahitabo ang gusto sa Ginoo. Another extreme, God does not need me. So I don't need to do anything. Wala na ko'y buhaton anyway, God does not need me. Siya na'y bahala. Remember, a young person ngayon siya, kung gusto kong usbon sa Ginoo, ako siyang gihagit karon nga usbon ko niya. Kung kaya ba ko niyang usbon. Does not work that way. The gospel teaches us a better truth. Look at this. God is fully sufficient in Himself, yet He graciously chooses to involve us in His mission. Would you agree? Bisag siya lang, okay na siya, kompleto na siya, yet He graciously chooses to involve us in His mission. So from this statement, gusto ko i-encourage ang matag-usa nga dili og dili nato kalimtan that we need the Lord. Asa man ka nga level or estado sa imong Christianity, sa imong spiritual maturity, you need God. We are completely dependent on Him for salvation. Kanunay natong ginabalik-balik sa atong church nga kaning atong salvation, kaning atong pagkasigurado nga makig-uban ta sa Ginoo ngadto sa way katapusan, kining atong eternal security, kining atong kinabuhing way katapusan, eternal life nga niya sa ato karon. Dili ta maulaw mo share because this is not by our own effort. Amen? This is only by the grace of God. So, we are completely dependent on Him for salvation, for transformation, ang kausaban sa atong kinabuhi. Di ta pwede maingon nga, ordinary kay ko sa una, karon maayo na kay ko tungod sa akong kaugalingong paningkamot, disiplina, sipag at tiyaga, unsa pa ng uban nga mga butang nga atong gi-attribute sa atong kaugalingon, but it is not. In 2 Corinthians, Paul describes believers as ambassadors of Christ, entrusted with the ministry of reconciliation. I know nga kung dugay-dugay naka sa Grace Gospel Church, kay balo na pug kasaisan sa 2 Corinthians 5:18. Nga mao ni ang ato ang Great Commission. Gitawag po niya siya Grace Commission sa ato ang kaugalingong context. Wala ta nagbase sa Matthew 28:19 or sa commission na gihatag ngadto sa mga apostles, kundi sa commission na gihatag ngadto kang Apostle Paul. So ang big idea nga gihatag ni Apostle Paul through this passage is that God's mission belongs to Him, but He invites us to participate in it. We need God far more than He needs us. First thing ato makita is that the mission belongs to God.
Dili ni mission lang sa Davao City Grace Gospel Church. So kanang blank na din ha, I think mission ang gihimong blank ni na. The mission belongs to God. Paul said, and this is from God, who reconciled us to Himself through Christ and gave us the ministry of reconciliation. Well, kung dugay na tang nahimong anak sa Ginoo, na-enjoy na nato ang Kristohanong kinabuhi, let us not forget that God has a mission. We have a mission, and this mission belongs to the Lord. Paingon dia, all this is from God. Kung magtanaw ta sa kahimtang sa Corinthians sa una, karon gitawag sila sa Ginoo ambassadors for Christ. Gitawag ta nga mga believers ambassadors for Christ. Sa una, they were ordinary people. Mga pagano po sila, nagpuyo sa Corinth nga, kanang daglagkan kayo nagkalain-lain, diverse nga mga culture sa Corinth. Of course, outstanding diha ang idolatry, outstanding diha ang different forms of immorality. Yet, when they were saved, gitawag sila ambassadors. Girecall ni Apostle Paul, ingon siya, sa una, mangingon ani mo. No? 1 Corinthians chapter 6. If you have noticed, ingon siya, such were some of you, but you were washed, you were sanctified, you were justified. The point of the Apostle Paul is that kaning mga taga-Korinto gitransform ni sa Ginoo. O karon gihimo niyang partner sa ministry. Tungod kay una sa tanan sila naka-experience sa mission sa Ginoo sa ila. So gimisyonan jud ka sa Ginoo igsoon. Nalipay ba ka nga naluwas ka? Ha? Wala ka undangi pagpangita sa Ginoo. Ang Israel gipicture man gyud sila sa Old Testament nga people of God. The apple of God's eye. Kaya tuyo sa Ginoo himuon sila nga channel of blessing sa all nations. Nagid sila special nga experience sa Ginoo. Naay mga conditions, that's why naay law. Mga 600 plus ka mga tulumanon, daghang kayong tulumanon. Pagpakita nga special gid sila para sa Ginoo. But then daghang panahon nga napakya sila. Pero ang term nga gigamit sa pagpangita sa Ginoo sa ila is outstretched arms. Nga kanunay gyud gapangita ang Ginoo iyag yung sabay term na sikupon, hakupon. Nga iyag yung dakpon yun ang nation Israel. Ingon ana pod ang iyang intention sa tibok kalibutan. So in the context of the mission that belongs to God, the Corinthians were first people in need of reconciliation with God. And God acted to reconcile them through Christ. And only after being reconciled were they called to participate in God's mission as Christ ambassadors. So, makasasala sila. Gipangita sila sa Ginoo, giluwas sila sa Ginoo. Gitransform ang ilang kinabuhi, o karon gitawag sila sa Ginoo to be His ambassadors. Muna ang background sa mga taga-Korinto. No? So sometimes, we act as if the success of the gospel depends on us. Mura gina-revise naman tong statement sa success in witnessing, no? Pero ang akong mahinumduman pa nga statement, success in witnessing is simply sharing Christ in the power of the Holy Spirit and leaving the result to God. May usahay, ganahan ko ang nga statement because nagpakita na nga, it is God's mission. The mission belongs to God, dili sa ato. O nga makaprotect na sa atong discouragement kay usay kung mo share ta sa gospel, then dili sila mudawat sa Ginoo, we feel rejected, tama? No? Pero kung kahibalo ka nga imuhang role pag share lang sa gospel through the power of the Holy Spirit, then leave the result to God, makomforted ka that God is at work in His life. Kung man siya mudawat karon sa mga tubangan, but we know that samtang buhi pag yun ang tao, wala yun siya nagaundang og trabaho sa kinabuhi sa matag usa ka nato. Agree ba mo ana? Amen. Atong kapamilya nga wa pag yun moduol sa Ginoo, samtang buhi pa sila na pagyud pag-asa. Habang buhay may ako inumduman na pero malangan na tao ako pang istorya mga igsoon. The story of salvation did not begin with humanity seeking God. It began with God seeking humanity. Sadyang naluwas ka, nalipay ka nga naluwas ka. But I believe ang imong kalipayan o ang realidad ng imong naibawan is that God found you. Dili ikaw mo'y nakakaplag sa Ginoo, kundi ang Ginoo mo'y nakakaplag nimo. God designed the plan. God initiated reconciliation. God sent Christ. God accomplished redemption.
And so evangelism is not our idea. It is God's mission. The mission belongs to God. Second, the messenger is chosen by God. The messenger is chosen by God. Let me read again to you verse 18. Now all things are of God, who has reconciled us to himself through Jesus Christ and has given us the ministry of reconciliation. Given us the ministry of reconciliation. That is, that God was in Christ, reconciling the world to himself, not imputing their trespasses to them, and has committed to us the word of reconciliation. Now then, we are ambassadors for Christ, as though God were pleading through us. We implore you in Christ's behalf, be reconciled to God. Again, this is the statement of the Apostle Paul sa atong Great Commission. God gave us the ministry of reconciliation. Kita ang gitawag og mga messengers. Kita ang gipili sa Ginoo nga mag-share sa gospel. It is His mission, but we are His messengers. We are His messengers. Dili nato kalimtan that the moment we become a believer, we are called messengers of God. It is God's work. Ingon siya sa verse 19, God was reconciling the world to Himself. How did He do it? Through the Lord Jesus Christ. Then ingon siya, He has given us the ministry of reconciliation. Balik-balik ko na tugtutok ng passage din ha. An ambassador, as ambassadors, we do not create the message. Kung representative ka, elder ka, representative ka sa hari, you represent the king, you deliver the king's message, you speak with delegated authority. It's not your authority, it's the authority of the Lord. Ato pa, God could have used angels to preach the gospel. But He chose you. He chose us, redeemed sinners. Lipay bataan nga privilege mga igsoon nga. Bisag makasasala ta, giluwas ta sa Ginoo, karon gitagaan ta niya niyang privilege nga mahimo ta iyang mga messengers. We have been going through a process, nagsugod ta sa itong mga leaders na tayo class 101, na tayo class 201, na tayo class 301, na tayo class 401. Pag abot na to sa class 401, and I know, tanan nga mga evangelistic trainings na to, usagyan sa mga gina-emphasize, kanang, unsa ang pag-share sa imong testimony ba? Kung giunsa ka sa Ginoo pagluwas. Kaya importante kayo, then pag-share sa atong testimony, unsa ta kaniadto, unsa ta sa una, nganong naluwas ka, sa unsang paagi ka, nakaila sa Ginoo, kanusaan nimo gidawat ang Ginoo sa your personal Savior, and then after ana, unsay kausaban na before and after. Importante kayong transformation sa kinabuhi sa iyang mga messengers. Wala ta gitawag nga igo lang tang maluwas. Pagkaluwas nato, gitransform ta sa Ginoo because He wants us to be His messengers. Kung dunay nangisog pag-share sa imo sa gospel, ang pangutana, kapila man po ka nangisog aron mo share ka sa uban. I just remember my experience sa first training nako sa evangelism. Upat ka espirituhanong lagda. Pertig yung kulbaa. Palpak pagyud kay wa man mi tudluig introduction. Katur man yung upat nakadungog ka na ba sa upat ka espirituhanong lagda, di kutob sa mong makitaan, mao gi una na mo istorya. Ha? Ano? Dili sa yun, no? Kay mura kag musulong ba og bag-ong territory. O territory guna sa kaaway, gusto ka mo convince og kaaway aron mo anhi sa imong dapit. Sa imong party. Again, God could have used angels to preach the gospel, but He chose redeemed sinners. So dili na ta sinners, mga redeemed sinners na ta. No? We're not sinners, we are saints already. Kamo na ako nang gi-emphasize my igsoon because evangelism is not only about delivering information. It is a testimony of God's transforming grace. So wala tagapasa ani kanabang information lang nga dunay Kristo nga namatay, dunay Kristo nga miula sa iyang bililhong dugo, dunay Kristo nga gilubong ug dunay Kristo nga nabanhaw. That's just information. Ay importante kanang testimony ba giunsa ta sa Ginoo pag-usab. Pangutana ko, kumusta man ang kausaban sa atong mga kinabuhi?
Sa una, hinawayon ka karon, dili na kaayo. No? At least na improvement to. Sa una, di kay kahinimbahon, pagkailan mo sa Ginoo, at least masimba na ka. Sa una, once a year, karon twice a year na. Anniversary o December year-end party. Winter. Excited na ako mag-winter celebration sa Grace Peak, sa Salaysay. Medyo suya kayo ko kay dili ako ang nakauna og overnight dito sa gym ba. Kano sa man gyud ta moadto dito Pastor Benji nga katang kitang tanan ba lugayan na pug kayong paabot na ako ana oy. Wala. Di ang mga moadto pag dito magsigigi pagyug pasuya sa mga fog. O ano ba no? Sa mga sunrise, ug sa mga sunset. Ug kanang init nga sabaw. Ang niabot man ko din ha. No? Testimony of God's transforming. Walay connection, no? We are saints saved by grace. Testimony ta nga gi-transform ta sa Ginoo. Unta kitang tanan makaingon ba nga, this life is a trophy of God's grace. Unsa ko kadautan sa una, gibag-o ko sa Ginoo. Kana gyud ang makita ba? Pero ang kasulay nabapod mo, ng mga tao yung sige man tagsimba o marwang gihapon, kinabuhi. Napaingon na no? Or mas grabe pa ta sa ila. Ug buutan ka, buutan ko, pero dautan ka, mas dautan ba ko nimo? Buutan kong tao ha, pero bitla. We are messengers of God's grace. So, dili lang na information, kundi dili kinabuhi nato atong ginapakita sa ila. Ngagingani ko, ang grasya sa Ginoo, gigrasyahan ko sa Ginoo, giusab ko sa Ginoo. Una akong ginashare po sa akong pamilya. No? Kaya gina-evaluate ko kanunay nila eh. No? Unsa ko kadugay magwali. No? Pero pangutan ko laon say feeling nimo nga naka-preach na pug ka. Ang mahinumduman ako nga answer nga murag gabalik-balik lang yun nga answer ko. Pasalamat na pug ko nga bisag daghan kay kog weakness gamiton. Tagaan gyapon ko sa Ginoo privilege maka-preach. Tagaan gyapon ko sa Ginoo privilege nga maka-share sa gospel. Maka-share sa unsay akong nahibalan. No? Ano nga, dili kay kumuhisgot dito sa mga palpak ko, dili sa mga pabor-paborta. No? Kay ginatrabaho pa punta sa Ginoo, tama? Dili man mga perfect ang gipangita sa Ginoo. Actually, atubangan sa Ginoo, perfect naman yun ta. Wala, di nung yun ta makasasala because we are saints, di ba? Pero we know nga, while on earth, nag-struggle punta ba? No? Nag-struggle punta. Naapunta na, pero we do not make those things excuses or ginahimo na itong excuse ang atong old sinful nature. Kay pildi na tadaan pag maingon bitaw ta maigsoon nga. Ana man gyud na kay tao makasala man gyud ta sa Kristohanon ta makasala man gihapon. Pag mag-ana ta pildi na dayon ta. Di ba? Kay giluwas na gud ta gi-transform ta sa Ginoo. Balik ta. The mission belongs to God, the messenger is chosen by God. Number 3, the power comes from God. The power comes from God. Ingon sa Apostle Paul, we implore you in Christ's behalf, be reconciled to God. Paul preached passionately, but he knew that only God could change hearts. Ang ato, share lang sa kamaturan nga dunay Kristo namatay gilubog na banaw para sa mga makasasala. Share lang sa unsay kausaban gihimo sa Ginoo sa atong kinabuhi. But the power to change other people is not of us. Dili atoa ang gahom nga makapausab sa ilaha. Sa mga batanon pa min ay nag-advise sa amo nga idaran nga pastor nga kung mangita mo pangasawunon kanang madawat gyud ninyo ihang strength o madawat pud niya ninyo ihang weakness. Dili mo maguna-una nga kani weakness siya ani nga bahin pero ug maminyo mi ako raning usbon. Ayaw mo paguna-una na kay dili garantiya nga mausab gyud na nimo. Now I just remember nga only God can change hearts. The power comes from God. Ako pag umangkon, uso pa tong radyo-radyo sa una, kit tawag, no? Over. Gusto siya, magsige siya evangelize. To? Yung one time, bisita ko sa ilang balay, nag-share siya sa gospel. Yung kadugayan, ingon siya, cool, gahi lagi ni siya ulo. Dili mo dawat. Di ako siyang giingnan, ikaw, gikan paggamay, sige nakagkadungog sa gospel. Kani siya basig first time niya, dili pa ni makasabot dayon. So magbago lang gud unta. Siya dawaton lang yun niya nga makasasala siya. Di nga na kasayon, no? But we have realized nga,
ang tinuod nga luwas nga tao, dili sayon ang ginago through nga process. I mean, ang transformation na hitabo. Kay dili ka mahimong Kristohanon hangtod wala kay tinuod nga realization nga makasasala ka. Sakto ba ko, ana? Agree ba mo, ana? Nga hangtod dili ta mo tuo, mo admit, di nato ma-realize nga tinuod gyud ta makasasala, di gyud ta magkinahanglag manluluwas. Dili ta malipay makadungog nga Christ died for our sins unsa may pulos, ana. But if you know that you really are a sinner and God provided for your sins, paid for your sins, malipay ka. O kana nga gahom sa Ginoo may makatransform sa kinabuhi, dili ang atong pagkakita. Sometimes sa sige natog share sa gospel, yung simple lang kay Christ died for our sins, He was buried and He rose again, memorize na nato, balik-balik na lang yun, maumang yun na ang content sa gospel. 3 things, death, burial, resurrection of the Lord Jesus Christ. Ayo kalimti resurrection, kay mao man naghatag nato guarantee for a new life. But sa sige natog kadungog, marag cheap na kayo, no? The gospel is very simple, but it's not cheap. Remember, Pastor Mario Indino, yun siya, salvation is not free. Nga naman, doon ay dugo, precious blood nga gibayad, ana. Then sayunon lang nato. No? So, without the power of God, without the working of the Holy Spirit, wala gyud tao nga maluwas. So, let us acknowledge that whether kita ang nag-share or kita gi-sharean, remember nga ang nakausab sa imong kinabuhi ang gahom sa Ginoo. O nga makapausab sa imong silingan o sa imong mahal sa kinabuhi, ang gahom lang yun sa Ginoo. We implore you in Christ's behalf, be reconciled to God. Ano man, kung tanaw na to, the power of evangelism comes from the Holy Spirit. It comes from the gospel message. It comes from the work of Christ. Gitawag na siya, saving work of Christ. Sometimes when we share the gospel, we call it the gospel, pero yun nga, ang atong approach usahay, magbagong buhay ka, isurrender imong kinabuhi sa Ginoo, commit your life to the Lord. It's not the message of salvation. The message of salvation is that God loves you, Christ died for you, He was buried and He rose again the third day. Para maghatag nato bagong kinabuhi, hangtod nga dili na matagbo, dili na mo'y kaluwasan. Bisag unsa ka sincero ang tao, moingon siya, I know the Lord, I believe in God, I believe in Christ. Kung wala siya personal relationship with the Lord Jesus Christ, does not make sense. Verse 21 says, God made Him who had no sin to be sin for us, so that in Him we might become the righteousness of God. Ang imong pagsabot o pag-appreciate sa trabaho, sa Ginoo, sa imong kinabuhi, diha magdepende ang importance, ang emphasis when using at the cross where I first saw the light and the burden of my heart rolled away. Ang atong pagbati, atong mga emotions, ang atong mga intellect, ang response nato, niya na nga makanta, nagdepende unsa kalalom atong conviction ay tungod sa gahom sa Ginoo. Ang gospel, Christ took our sins and Christ gave us His righteousness. Ano na ako nang mention, this is called double blessedness. Ang atong pagkamakasasala, gibutang kang Kristo. That's why siya ang gipanis. And His righteousness, gibutang niya sa ato. So when God the Father sees us, looks at us, He sees Christ in us. That's why mo na essence, pag ingong Christian ka, you're a little Christ. Si Christ ang pananaw sa Ginoo sa imo. You are cleansed, you are redeemed, you are empowered. The effectiveness of evangelism depends on God's power, not our perfection. So sa mga challenges, gusto na ako ihagit sa ato, nga dili na ta magsigig hulat o kanus ang convenient time nga mo share sa gospel. Preach the word, be instant in season, out of season. Scheduled man or not scheduled, tagaan ta sa Ginoo opportunity to share the gospel kita. Kay mo ni ang tinguha sa Ginoo. The mission belongs to God. The messenger is chosen by God. The power comes from God. Number 4, the glory returns to God. Now, all things are of God, who has reconciled us to Himself through Jesus Christ and has given us the ministry of reconciliation. For He made Him who knew no sin to be sin for us, that we might become the righteousness of God in Him. The entire work of reconciliation points back to God. Look at the sequence. God initiates salvation.
Salvation comes from above. God provides the sacrifice. It was the Lord Jesus Christ. God reconciles sinners. God commissions ambassadors. And God transforms hearts. So maayo kayo ng evangelism. Maayo kayo ang mensahe gidaladala nato because it results to transformation. Mga kasing-kasing na nagkakausab. If God initiates salvation, if God provides sacrifice, God reconciles sinners, God commissions ambassadors, God transforms hearts, who receives the glory? God alone receives the glory. So kung makashare ka sa gospel, gidawat niya ang Ginoo, kang kinsa ang glory? God's glory. We are just the messengers. Walay believer nga makapanghambog or makapasigarbo, I saved someone, I changed their lives, because only God saves. We are just privileged that we are called witnesses of God's work. Evangelism is not about building our reputation. It is about exalting the Lord Jesus Christ. When people come to faith, the spotlight belongs on God, not the messenger. I was just happy sa nagakaitabo sa sunod-sunod nga invitation sa Joseph the Dreamer, no? Sa atong mga talents. Ang ilag yung desire ani is to share the good news of salvation. But sa ilang testimony, daghang times nga guna-una sila murag wala man na-serve ang purpose. Di murag sila naguol. Pero naay gitawag mga incidentals to, nga trabaho sa Ginoo nga nakapa-encourage nila. Lives are transformed. Na ako na yung mga event nga murag wala may nidawat sa Ginoo. Grabing gasto good no? Pero ang mga testimony after na ay mga nausab nga mga classes kanabuhi, and we're happy about that. O ang pinakaganahan nako, they offer the glory to the Lord. Of course, nagpasalamat sila sa mga sponsors. Pasalamat sila sa Davao City Grace Gospel Church ug sa ubang mga grace churches nga naga-sponsor. Pasalamat sila sa mga talents nga nag-sacrifice. But all glory and honor belong to the Lord yet. So the message of evangelism is, God does not need you, but He wants you. He graciously invites you to be His ambassador. You need God. You need His grace. You need His power, His wisdom, and His presence. And because Christ has reconciled us to God, we can now call others be reconciled to God. Ang pinaka-requirement sa atong pag-evangelize sa uban is ang atong kaugalingong kaluwasan. Ang atong kaugalingong transformation sa atong kinabuhi. Kang tinuod nga kaluwasan mo resulta mag-transformation sa kinabuhi. That is the privilege and responsibility of every believer. Shall we bow down our heads and meditate on these words? Sa mga tao nga padayon nga nag-share sa mayong balita ngadto sa uban, congratulations. And God bless your heart. Para sa mga Kristohanon nga dugay na nangalagad sa Ginoo pero walay passion para sa uban, check nato ang atong matag usa ka kaugalingon. Nalipay ba gyud ta nga naluwas ta? O nalipay ba ta that God wants us to partner with Him in reaching the lost? Classmates, schoolmates, workmates nga wala pa, they don't know the Lord. And if ever you realize you need God for salvation, come to Him right now. Diya sa imong gilikuran, tell Him that you need Him. Tell Him you need Him to save you. God may not have needed you, but He wants you. He wants you to be saved. You need God. And you may pray like this, Lord, I need you. I admit that I really am a sinner and that I need a Savior. I believe that Christ died for my sins, that He shed His blood for me, that He was buried for me, that He rose again the third day to give me new life. I now receive the Lord Jesus Christ as my personal Savior and Lord. Thank you for your forgiveness, and thank you for the gift of eternal life. In your name I pray. Amen. Ang Diyos magapanalangin kanatong tanan.